Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Dito ulit tayo sa ating podcast Live with Dante M. Pag-usapan natin yung buhay ni Sara at saka ni Leni Robredo. Kasi si Sara Duterte pumunta ng Naga City. Galing dito sa amin, nag-tree planting dito sa amin. Sabi ko, very good. Para maiwasan na yung ba sa Davao. Ikaw niya talaga, Mr. Maravillas. Siya ka nakakita, yung tree planting sa Daraga Albay. Pagkatapos yung epekto sa Davao City. 1 million tree project. Inagawa ni Sara Duterte yung trabaho ng DNR para sabi ng mga observers, para niya may report man lang na may ginagawa at may pagkakagastusan ng hinihinging 900 million plus na budget sa Office of the Vice President. Ngayon, dumiretso mga kababayan si Sara Duterte sa Naga City. Nagpamanto. Ayan po, mga kababayan, nagpamanto. BP Duterte joins Peña-Francia procession in Naga City. Kahapon to, September 15. The other day, September 15. Sabi dito sa report ng ABS-CBN, isa si Vice President Sara Duterte sa mga debutong dumalo sa tradisyonal na pagmamanto sa pista ng Peña-Francia sa Naga City. Paniwala niya siguro, magiging banal siya. Bawas kasalanan na niya, Mr. Maravillas. Kumbaga, para mahugasan yung kanyang mga kabulastugan, kabuktutan na pinagagawa. Malamang ganon mga kababayan yung kanyang iniisip na pag nagpamanto siya, mababawasan yung kanyang kasalanan o malilinis yung kanyang kasalanan mga kababayan. Wala man yan sa Bible. Walang katuruan na ganyan na pag nagpamanto ka, makikleanse yung inyong mga kasalanan. Yung sabi po sa Bible, to cleanse from unrighteousness, ang biblical approach po is to confess your sins to God. Tulad ng sinasabi sa John chapter 1 verse 9. Sabi diyan, if we confess our sins, He is faithful, referring to God. He is faithful and just to forgive our sins. Forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Wala man pong nangyaring ganun. Ang kinonfess niya kahapon mga kababayan na si Digong daw, kanyang tatay, tumawag. Nangumusta daw sa politika, flood control, pagkatapos pati yung kanyang yung kanyang love life, ikwininto. Nabuking tuloy mga kababayan na hindi man totoo yung defense ni Atty. Kaufman. Kasi di ba nag-request si Atty. Kaufman ng suspension, indefinite suspension ng confirmation hearing kasi daw si Digong nagkasakit ng kalimot. Ikwininto ni Sara. Okay niya si President. Tumawag nung Friday niya at kinamusta yung issue sa flood control. Pati yung flood control, aware na aware siya. So hindi totoo mga kababayan. Pati yung love life, yung politika na discuss. So hindi totoo mga kababayan na nagkaroon ng cognitive deficiencies si Digong and is not fit to stand trial. Yung ang confession ni Sara. Hindi man yung kasalanan niya. Ikaw talaga niya, Mr. Maravillas. Yan, sabi sa Bible, dapat mag-confess ng ng mga kasalanan. Iba man yung kinonfess niya eh. So malabo kung ang objective niya yung pagmamanto para malinis yung kanyang mga kasalanan bilang deboto ng Nuestra Señora de Peña-Francia. At unang-una, ang image ni Nuestra Señora de Peña-Francia ay para kay Mama Mary. Si Mama Mary po, hindi man tagapagligtas. Si Mama Mary, isa ring sinner tulad natin. Ano ba? Mortal being si Mama Mary, mga kababayan. Hindi siya tagapagligtas. So, malabo na malinis yung mga pagkakasala ni Sara Duterte sa pagpamanto. Ayan na.
Tapos, di ba, naalala ninyo, drag me to hell, anya. Pag ako napunta sa impyerno, ako ang presidente doon, sabi ni Sara. Baka nagbago niya, Mr. Maravillas, ng isip. Ayaw na sa impyerno. Ayan o. Noong linggo, September 14, pumunta sa Naga City. She also visited the Porta Maria Museum following the procession. Kaya hindi niya makumbinsi yung mga mamamayang Filipino. Tingnan ninyo yung mga reactions dito. Sabi ni Maureen Rose Mia Villar, nagpaparelihiyosa yung nangungontrata ng mamamatay tao para pumatay. Pag mag-utos siya, gimmick lang talaga, pag ipokrita, no? Sabi ni Bliss Lascano, sus Mariosi po. Sabi ni Bliss Lascano, ay, naku po yan para lang lapit kay Robredo para sa eleksyon 2028 siya ay iboboto. Sa kanila isa lang lalaban di natin alam usapan nila. Baka close na sila na dalawa. Tapos kung sino man ilaban ng partido ni President BBM, siguro isa lang sa kanila ang lalaban, Robredo o Sara Duterte. Sabi ni Mary Jane Giramaso, tinatawa siya yan para maalis ang sapi. Sabi ni May Ann Robles, sana gumaling ng utak mo, nasukluban ka na ng manto ni Mama Mary. Sabi ni Santos Maria Luisa, ang presidente ng impyerno. Sabi ni Joby Lucero, ingat kayo dyan, nananapak yan. Sabi ni Alfonso Lopez, nakakapanindig balahibo. Sabi ni Arnel Seriola, baka sumulat ang langit sa ulap. Sumulat na. Sino si Piatos? Baka sumulat daw yung langit sa ulap. Sino si Piatos? Sabi ni Amer San Jose, baka masunog bigla yan. Masyadong mapagbalat kayo. Hindi tatalab sa kanya ang grace of God. Baka sumpa ng Diyos ang abutin niya purposely, kaya siya nagpunta sa Naga, double purpose, para kunwari sa Piña Francia di Boto. Pero ang main intention niya ay kausapin si Attorney Lenny. Yang totoo ang kapal naman ng pagmumuka niyan, walang kahihiyan, lahat ng kahihiyan susuungin, basta magawa ang gusto. May sa kaya di karapat dapat igalang at tawaging BP. Pangkaraniwang tao na lang siya sa mga matitinong Pilipino. So hindi makumbinsi yung mga kababayan natin, pati mga deboto. Tingin nila drama at saka politika. At nag-attempt na makausap si Leni Robredo. Pero na-interview kahapon mga kababayan si Sara after ng pag-defend niya ng OBP budget. Sabi ni Sara, nagdesisyon ako na huwag kami magkita para wala nang masabi ang mga tao about former Vice President Leni Robredo. Baka nagdesisyon siya na huwag na magkipagkita kasi baka nag-attempt siya. Kaya lang hindi available si Leni. Baka umiwas si Leni na magkausap sila. Sinabi lang na walaan niya dito, busy. Di ba po, mga kababayan? Mga kumontak yung mga staff niya, nag-try na makipagkita sa kay Leni Robredo, pero hindi available yung mayor at dating vice presidente. Yan ang theory natin. Pero para hindi naman po mapaya si Sara na iniiwasan siya, ito yung kanyang sinabi. Ito yung report ng News 5. Para wala nang masabi ang mga tao, nagdesisyon si Vice President Sara Duterte na hindi na makipagkita kay Naga City Mayor Leni Robredo sa gitna ng pagdiriwang ng Piña Francia Festival para maiwasan ang mga negatibong komento sa dating bise. Matatanda ang bumisita noon si Duterte sa bahay ni Robredo last year, 2024. Binisita ko talaga yung mga former Vice President
courtesy call. Sinabi ko kung anong nangyari sa opisina, ano yung projects na yon, sabi ni Duterte. Dahil doon, binanatan si Robredo ng mga kasama niya. Yellow, pink, yellow, mga pink, particularly si dating Senator Trillanes. Yes, sabi ng mga nag-react, sari-sari po. Oh. Sabi ni Ngon, tama, ginipot noon si Lenny ng ama mo, walang budget pero nakasurvive. Malinis siya, hindi kurakot na tulad mo. Sabi ni Dante Laguerta, mabuti naman kung ang mga alituntunin ni Lenny Robredo noon siya ay BPI, susundin mo. Sabi ni Allen Daryl Castillo, thank you at di ka dumalaw. Pang good governance lang po talaga, wala si Sara niyan. Sabi ni Rinaldo Bandol Nacaryo, salamat naman kasi gulo lang ang ibibigay mo sa mayor ng Naga. Walang maitutulong sa 2028 na lang kayo magkita kung gugustuhin ni mayor na tumakbo ulit bilang presidente. Sabi ni Jojo Manansala, talent niya talagang manggaslight. Sabi ni Vicente Calma, pagkatapos niyang lait-laitin ngayon, gagamitin mo para na good shot ka. Sabi ni Iggy Atienza, tama yan para naman hindi madungisan ang pangalan ni former Vice President sa present. Masyado nang madumi pangalan niya this past few years. Sabi ni Ponce, best actress talaga si Sayad Saltik. Sabi ni Albert Rodriguez, dahil ka man kaya invited. Nagbaka sakali siguro. Pero negative. Kaya yan ang sinasabi niya ngayon. Nagdesisyon na lang daw siya na huwag nang makipagkita para wala ng controversy. What? So yan po mga kababayan yung short video natin ngayon. Atid sa inyo nitong napakagandang product. I am Worldwide Amazing Pure Organic Barley Powder Drink Mix from Australia. Yung gustong mag-try nito, mga kababayan, mag-message na lang po kayo sa akin sa Facebook Messenger, Dante Maravillas. Yung gustong magnegosyo nito, message kayo sa aking anak, Chris Maravillas. Lagi ninyong tatandaan sa buhay, you become what you believe. Bye-bye po. God bless.